taon-taon, tuwing sumapit ang buwan ng Hunyo at iniwawagayway natin ang ating watawat sa buong bansa, muli nating naalaala na ang kalayaan ay hindi basta aksidente sa kasaysayan. Ito ay isang pamana na ipinagkatiwala sa atin ng ating mga bayani na handang isakripisyo ang lahat upang tayo at ang mga susunod na sanlahi na mabuhay bilang isang malayang sambayanan. Ang kalayaan, tinatamasa natin ngayon, ay nakamit sa napakalaking halaga. Ito ay nakamit sa mapamagitan ng mga makabayang nagtiis ng pagkakabilanggo, pag-uusig at kamatayan. Maragsakan tayo, adapala dagiti veterano piman, masibibiyag nga datatanga agsapa. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng mga magigiting na Pilipino na pinili ang bayan kaysa kaginhawaan, tungkulin kaysa kaligtasan at prinsipyo kaysa pansariling kapakanan. Kaya naman ang araw ng kalayaan ay araw ng pasasalamat, araw ng paggunita at araw ng panibagong paninindigan. Sa banal na araw na ito, ating inalaala ang mga bayaning nagbigay sa atin ng ating bansa. At sa ating paggunita, binibigyan din tayo nito ng pagkakataong magnilay at itanong ang isang tanong na kailangan sagutin ng bawat isa sa atin. Ano ang gagawin natin sa kalayaan ipinagkatiwala sa atin? Paano natin mapapatunayan karapat-dapat tayo sa kalayaang ipinaglaban, ipinagtanggol at ipinagkatiwala sa atin ng ating mga bayani? Marahil ang sagot ay matatagpuan sa mismong timang ating ipinagdiriwang ngayon: kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sapagkat ang mga salitang ito ay hindi lamang basta mga salita. Ito ang kwento ng ating bayan, ng ating bansa. Ang kasaysayan ay nagpaalaala sa atin ng mga sakripisyong ginawa. Ang kalayaan ay nagpaalaala sa atin ng mga biyayang nakamit. At ang kinabukasan ay nagpaalaala sa atin na pananagutan ngayon ay nakaaatang sa ating mga balikat. Ang kasaysayan ng ating bansa ay kwento ng isang sambayanan na natuto sa katotohanang ang sakripisyo ay mahalaga, marupok ang kalayaan at tungkulin ng bawat henerasyon na ingatan ang ningas nito at ipasa sa susunod na henerasyon. Si Dr. Jose Rizal ay buong tapang na hinarap sa firing squad sapagkat naniniwala siyang ang katotohanan at pagmamahal sa bayan ay hindi kailanman mapapatahimik ng mga bala. Isinulat niya, walang saysay ang buhay na hindi iniaalay sa isang dakilang adhikain. At sa kanyang walang kamatayang
pinagtula na may ultimo a Diyos. Kusang loob niyang inialay ang kanyang buhay para sa bayan at isinulat, mamamatay akong hindi nasisilayan ang bukang liwayway na sisikap sa aking bayan. Kayong makakakita nito. Salubukin ninyo ito at huwag kalilimutan ang mga nagbuwis ng buhay sa gitna ng dilim ng gabi. Si Andres Bonifacio ay isinantabi ang kapanatagan ng karaniwang buhay sapagkat naniniwala siyang ang kalayaan ay karapat-dapat sa anumang sakripisyo kanyang ipinahayag. Ang pag-ibig sa bayan, higit sa lahat, ang pag-ibig sa kalayahan. Si Antonio Luna ay matatag na tumindig na ipinagtanggol sa Batang Republika sapagkat nauunawaan niyang ang kasarinlan ay kailangan pangalagaan. Si Gorgolyo del Pilar sa kasibulan lamang ng kanyang kabataan ay nag-alay ng kanyang buhay sa Tiradpas para sa malayang isang bansang Pilipino. Ang mga bayaning ito, kasama ng marami pang iba, ay nagmula sa iba't ibang rehiyon, iba't ibang pinagmulan at iba't ibang antas ng buhay. Ngunit sila ay pinag-isa ng iisang paninindigan na may mga adhikain higit na dakila kaysa sarili, na may mga prinsipyong karapat-dapat ipagtanggol at may mga pagkakataong ang pagmamahal sa bayan ay nangangailangan ng sakripisyo. At dito sa Cordillera, malalim natin mauunawaan ang diwang ito. Matagal bago pa isinilang ang ating republika, ipinagtanggol na ng ating mga ninuno ang mga kabundukan ito. Pinangalagaan ang kanilang mga pamayanan. Iniingatan nila ang kanilang mga tradisyon at pinuprotektahan ang kanilang pagkakailanlan. Henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ipinakita nila na ang kalayaan ay hindi lamang minamana, ito ay dapat ding pangalagaan. Ang ating ginugunita ang mga pinunong tulad ni Mateo Carreño na tumindig para sa karapatan at dignidad ng kanyang mga kababayan. Si Bado Dangwa na ang pamumuno ay nakatulong sa paghubog ng matatag na Cordillera. Si Macleeng Dula na nagbuwis ng buhay sa pagtatanggol sa pamana, pagkakailanlan at lupang ninuno ng kanyang pamayanan. Ang kanilang mga kwento ay nagpaalaala sa atin na ang katapangan ay hindi nakatali sa isang panahon, isang lalawigan o isang henerasyon lamang. Ito ay para sa lahat na naninindigan at handang magkapasakripisyo sa ating kalayaan. Ang kwento ng Cordillera ay kwento ng katapangan at katatagan. Ang kwento ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba, nagkakaibang tribo na
magkakaibang wika, magkakaibang kaugalian, itinuturo sa atin ng Cordillera na ang pagkakaiba ay hindi nangangailangan ng pagkakapari-pariho. Hindi natin kailangan maging magkakatulad upang magkaisa. Ganito rin ang Pilipinas. Nagmula tayo sa iba't ibang pulo. Nagsasalita tayo ng ibang wika. Mayroon tayong kakaibang pananaw. Ngunit, iisa ang ating watawat, iisa ang ating kasaysayan, iisa ang ating bayan. Marahil ito ang aral na kailangan natin muling aalahanin ngayon sa mga nakaraang taon. Hanggang sa kasalukuyang, marami sa atin ang nahati dahil lang sa politika, ideolohiya, at kung minsan maging sa impormasyong ating tinatanggap. Ang mga pagkakaiba ng opinyon na dati ay napag-uusapan ng maayos sa pagitan ng magkakaibigan at magkakapitbahay ay madalas magiging sanhi ng alitan, kawalan ng tiwala at pagkahati-hati. Ngunit ang aral ng ating mga bayan ay nananatiling hindi nagbabago. Hindi nag-alay ng buhay sina Rizal, Bonifacio, Luna, Mabini at marami pang iba upang magkasundo tayo sa bawat usapin. Nag-alay siya ng buhay upang manatili tayong iisang bansa sa kabilang ng ating mga pagkakaiba. Kaya ang hamon sa atin ay hindi alisin ang ating mga pagkakaiba. Ang hamon ay tiyakin, hindi maging balakid ang ating mga pagkakaiba sa ating iisang pagkakailanlan bilang mga Pilipino. Mga kababayan, ang kinabukasang ating ninanais ay hindi tiyak na ang watawat na ating minana ay patuloy na iwawagayway sa isang bansang nagkakaisa, matatag at malaya. Dapat din tayong maging handang mabuhay bilang mabubuting katiwala ng ating kalikasan. Pinapangalagaan ang ating kagubatan, pinuprotektahan ang ating mga ilog, at inaalagaan ang inang kalikasan na nagbibigay buhay sa ating bayan ngayon at sa hinaharap. Dapat din tayong maging handang mabuhay upang pangalagaan ang ating pamana. Parangalan ang ating mga tradisyon, ituro ang ating mga pagkakahalaga at ipasa sa ating mga anak ang kwentong sino tayo bilang isang sambayanan, at dapat din tayong maging handang mabuhay para sa pambansang pagkakaisa sa pamamagitan ng pakikinig bago humusga, paggalang bago magpuna, at pag-alang-alang ang bawat Pilipino ay ating kabayan kahit tayo ay magkakaiba ng pananaw. Mga kababayan, ang watawat na iniwawagayway sa ating harapan ngayon ay higit pa sa tila at kulay. Sa itong paalaala ng sakripisyong inalay, paalaala kalayaan na kamit
ang paalaala din ng ating mga pananagutan. Kaya sa ating pagdiriwang ng 128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, huwag sana nating kakalimutan, maisulat na ang mga bayani ng kahapon ang kanilang bahagi sa dakilang kasaysayan ng ating bansa. Ang kabataang naghihintay pang maisulat ay nakasalalay ngayon sa ating mga kamay. Sa panahong itinakda, naway maalaala tayo ng mga susunod na salinlahi at kanilang masabi na naging tapat tayong ngasiwa ng kalayaang ipinagkatiwala sa atin. Ang ating pinangalagaan ito na ating pinatatag ito na tayo ay tumugon sa tawag ng bayan na magbuklod, maglingkod at handang ialay ang ating buhay. At nang dumating ang ating sandali sa kasaysayan, taglay natin hindi lamang ang tapang na mamamatay para sa kalayaan, kundi ang paninindigang mabuhay para sa bayan, alang-alang sa ating kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Maraming salamat. Mabuhay ang Cordillera, mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating minamahal na bansa. Maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat.